Naglabasan na po ang mga magagaling na abogado at politiko na ang matindi rito ay pumapabor sa ginawa ni Pangulong Marcos sa pagpirma dito sa ating national budget na hindi na pwede talagang mabago dahil kasi yan ay ginagamit na sa kasalukuyan ng administrasyon ang 2025 General Appropriation Act o yung national budget. Ang tinutukoy ko po naglabasan na ay itong si dating Associate Justice Antonio Carpio na nagsabing walang binago ang Pangulo o walang blanco, walang pinirmahan na hindi naaayon sa proposed budget. Dahil ito nga po ay nilinis na mabuti at tinignan mabuti at inaral na mabuti ng Executive Department. Ibig sabihin, pumapabor din si dating Justice Antonio Carpio na walang blanco doon sa General Appropriation Act. Maging, siyempre, ang Chief Justice, dating Chief Justice, ngayon Executive Secretary, na kanyang paniniwala, hindi pwedeng baguhin ng Korte Suprema itong ating budget na ginagamit na sa kasalukuyan dahil hindi pwedeng walang budget ang ating gobyerno. At yan ay pinirmahan ng naaayon sa kapangyarihan ng Pangulo at naaayon sa batas at walang blank items na katulad na sinasabi ng mga petitioner before Supreme Court ng kampo ni Duterte. Maging si dating Senate President, veteranong abogado at politiko Franklin Drilon, sinabi rin niya na walang pinirmahan na blanco dahil ang BICAM report ay iba kaysa sa General Appropriation Act. Maging si Senate President, abogado rin, Chis Escudero, nagsabing walang problema dyan. At yung iba pang mga senador at mga kongresista. So, kampo lang ni Duterte ang nagsasabi na invalid, may problema ang national budget. At dahil dyan, okay, kahit na po nasa Korte Suprema ang issue ito dahil nagpetisyon na sila, kinu-question nila na invalid nga daw po, may problema ang ating national budget, ayan po ay tuloy-tuloy na ginagamit na sa kasalukuyan. May sinabi pa nga si Executive Secretary Bersamin, dating Chief Justice, na hindi pwedeng i-TRO ng Korte Suprema ang national budget dahil yan ay ginagamit na sa kasalukuyan. Okay? Dahil magkaiba nga, ang committee report, BICAM report ay hindi batas. Ang batas ay yung pinirmahan ng Pangulo na General Appropriation Bill na naging act or law. Yan po yan. So kung ating papakinggan ito, magagaling na mga abogado at politiko, Drilon, Escudero, Carpio at Bersamin, aba, isa tayo maniniwala. Maniniwala ba kayo kay Ungab? Maniniwala ba kayo sa ibang petitioner ng kampo ni Duterte na alam naman nating iba ang kanilang layunin from day one against government, against President Marcos Jr. Lahat na lang kanilang sinisilip, lahat na lang ay kanilang minamali. Pero dahil nasa Korte Suprema na po ang issue, kaya naman ating tinatalakay ito, background lang sa labas ng Korte Suprema ang mga kilalang politiko at abogado na nagkakaisa. Kung inyong mapapansin, si Drilon at si Carpio, yan po ay mas kilala na kakampi ng mga dilawan-piklawan. Pero kumakampi sa ating Pangulo dahil alam nila na hindi pipirmahan ng Pangulo ang blankong papel, blankong items. Dahil nga po ang mga nakapaligid sa kanya hindi lang abogado, dating Chief Justice at mga economic manager, dati rin mga politiko katulad ni Finance Secretary Rapretto, hindi rin yung papayag kung may blanco. Diba? Ganun pong katibay ang paniniwala ng mga ekspertong abogado at politiko sa ginawa ng ating Pangulo. Kaya binabalita ko to sa inyo, huwag kayong magpanik, huwag kayong matakot na mga mamamayang Pilipino. Legal ang budget sa kasalukuyan. Mula January 1 at magtatapos ng December 31 ng 2025 ang national budget. Please comment o react, malaya po kayo. Yun lang, maging professional ang reaksyon. Maging professional ang mga comment para mas kapanipaniwalaan at katanggap-tanggap ng ibang mga viewers. Kasi alam po ninyo, ang mga comment po ninyo, nasa public yan, nababasa at napapanood, nababasa yan ng mga subscriber din at mga viewers na katulad nyo. Kaya kung marangal ang inyong comment, hahangaan kayo.
Pero kung below the belt o wala sa hulog ang mga comment, kayo rin ang masisira. Paalaala lang po. Pero anumang comment, nasa inyo yan. Pero kayo, pangalan po nyo, pagkatao nyo, kredibilidad ninyo ang nakataya. Kaya hindi lang po yung aking ginagawa rito. Okay? Samantala, sa iba nating issue naman, nako, katulad ng sinabi ko, dahil last day na po ng January, ito na po yung araw ng mga rally-rally. Sana po ay maging mapayapa ang rally. Ngayong araw na ito nagagawin ng ating mga kabayan tungkol sa issue ng impeachment. Merong rallying pro-impeachment. Meron din hong pangilan-ilan na anti-impeachment. Alam niyo kung saan gagaling yung anti. Pero mas marami yung pro-impeachment kasi 41% na sa survey pabor sa impeachment against Sara Duterte. 35 lang yung against impeachment. 19 ay yung undecided. Pero sa ngayon, dahil ho talagang nabibitin-bitin sa Congress, sa kung ano mga plano ng Congress, hindi natin alam, ay dumadami po yung nananawagan, Congress, gumalaw na kayo. Yan ay inyong obligasyon. Congressman, speaker, mga congressman, party list, district congressman, yung obligasyon sa bayan under the law. 1987 Constitution, inyong obligasyon, mandato ninyo, inyong galawin, inyong pag-usapan ng impeachment na nakapile sa Secretary General's Office ng Kongreso noong nakaraang taon pa. Pwede nyong i-dismiss yan kung wala kayong nakikitang ebidensya. Pwede rin nyong ituloy kung kinakailangan para magkaroon ng trial. Yan po sa Senado. Yan po yung panawagan. Lehitimong panawagan. Hindi po fake yan. Lehitimong panawagan. Ipapaalaala lang sa mga congressman at senador ang kanilang obligasyon na kanilang pinanumpaan sa saligang batas. Ang impeachment hindi inuupuan. Dapat hinaharap yan, tinatrabaho yan. Kung ano ang resulta ng trabaho, yan po yung inyong obligasyon ding iparating sa taong bayan. Pero yung ibagoong, ibinbin, ikahon sa Office ng Secretary General, hindi po makatarungan yan sa mga complainant na galing sa civil society, marginalized sector, mga kaparian at mga abogado at yung taong bayan na nag-aabang dito na mas pumapabor sila sa impeachment para malaman kung may katotohanan, magkaroon ng trial, para malaman kung saan dinala ng Office of the Vice President ang 612 million pesos sa confidential at intelligence fund na naging dahilan ng betrayal of public trust, graft in corruption, pagsisinungaling. Yan ang nakapaloob sa impeachment complaint before Congress ng taong bayan. Kaya please, mga senador, congressman, gawin nyo ang trabaho nyo. Pag hindi nyo ginawa, uusigin kayo ng taong bayan. At pagdating ng eleksyon, sila ay magpapasya kung karapat-dapat pa kayong iboto o hindi, lalo na yung mga re-electionist na mga senador at congressman at party list. Kasi kayo ang may obligasyon at ang taong bayan ay may karapatan na kayo ibalik o hindi ibalik sa inyong mga pwesto pagdating ng May midterm election. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Please like, share ng video.